Pagbasa mula sa aklat ni Sira. Anak ko, kung nais mong maglingkod sa Panginoon, humanda ka sa mga pagsubok. Maging tapat ka at magpakatatag. Huwag kang masisiraan ng loob sa panahon ng kasawian. Manalig ka sa Panginoon at huwag kang lalayo sa Kanya. Kung nais mong tumiwasay habang nabubuhay, tanggapin ang anumang ipagkaloob niya sa iyo. Tiisin mo ang kadustaan kahit ano ang mangyari. Kung ang ginto ay dinadalisay sa apoy, ang banal ay sinusubok ng Panginoon sa apoy ng pagtitiis. Magtiwala ka at tutulungan ka niya. Maging tapat ka sa Kanya at makaaasa ka. Kayong may takot sa Panginoon, maghintay kayo sa Kanyang habag. Huwag kayong lalayo sa Kanya nang hindi kayo mapahamak. Kayong may takot sa Panginoon, magtiwala kayo sa Kanya, at walang pagsalang tatanggap kayo ng gantimpala. Kayong lahat na may takot sa Panginoon, umasa kayo sa Kanya. Pagpapalain niya kayo, pasasaganain at paliligayahin magpakailanman. Tingnan ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno. May nagtiwala ba sa Panginoon na nasiphayo? May nanatili bang naglilingkod sa Kanya sa Kanyang pinabayaan? May tumawag ba sa Kanya na hindi niya dininig? Sapagkat maawain at mapagpatawad ang Panginoon, pinatatawad niya tayo sa ating kasalanan, inililigtas sa kagipitan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Iingatan ng Diyos yaong masunurin, ang lupang minanay di nababawiin. Kahit na sumapit ang paghihikahos, di mararanasan nila ang magdahop. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ang mabuti gawin masamay itakwil at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat yaong bayang wasto ang gawain ay mahal ng poon hindi itatakwil. Sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid, iingatan sila pag naliligalig. Ililigtas sila't Kanyang tutulungan, laban sa masama ipagsasanggalang, sapagkat sa poon nangungubling tunay. Sarili sa Diyos ilagak at tutulungan kang ganap. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sina Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao sapagkat tinuturuan niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin, ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila naunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum. Nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila kumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos kinalong niya ito at sinabi, ang sino mang tumanggap sa isang maliit na batang tulad nito, alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsugo sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya at muli nagpapasalamat sa inyong pagtangkilik, pagtaguyod, pagsubaybay sa salita ng Diyos, salita ng buhay. Sa mga kayo naroroon, whether here or abroad, maligayang bati po sa inyong lahat.
Ano po ang mensahe ng Ebanghelyo sa araw na ito? Huwag po kayong mabibigla sa simula ko, mawalang galang na sa mga apostol at mga alagad ng Panginoon nung kapanahunan niya. May problema po kayo. Dalawa ang problema ninyo. Yung mga alagad sa panahon ng Panginoon sa Ebanghelyo. Una, natameme kayo. Pangalawa, nabuking kayo. Anong ibig ko sabihin? Huwag magagalit ha, sinasabi ko lang ang totoo. Ang background po niyan ay ganito. Ang Panginoon, habang kasama ang mga alagad, ay nagtuturo. At ang first lesson ng Panginoon ay tungkol sa kanyang passion, death. Ang kanyang passion, death, and resurrection. Yun, ang kanyang mahal na pasyon, paghihirap, at pagpapakasakit. Bago ko ito balikan, ay kuminsan nangyayari sa mga classroom, di hirap na hirap ang teacher sa pagpapaliwanag, hirap na hirap ang teacher sa pagtuturo, at pagkatapos ng kanyang lesson, sasabihin ng teacher, any questions? May mga tanong ba kayo? Naku, nagtunguhan lahat. Walang magtaas ng kamay. Walang tumingin sa teacher. Kaya hindi tuloy alam ng teacher kung naunawaan, kung naintindihan, o ano ba ang nangyari. Ganyan ang kalagayan ng mga apostol. Natameme. Ayon sa Ebanghelyo, hindi nila naunawaan ang sinabi ng Panginoon. Ay ano ba sinabi ng Panginoon? Ang anak ng tao ay ipagkakanulo. Siguro sabi ng mga apostol, bakit ipagkakanulo? Anong ibig sabihin ng pagkakanulo? Anong mangyayari? At papatayin. Patay ka, bata ka. Bakit pa siya papatayin? Ano ito sinasabi ng Panginoon? Ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw. Hindi nila mag-gets. Hindi nila mag-gets. Yan ang unang dahilan. Pangalawa, hindi man nila na-gets, ay takot sila magtanong. Ayaw nila magtanong sa takot o sa hiya. Ganyan siguro sa mga classroom pag sinabi ng teacher, any class, any questions, may mga tanong ba kayo? Tunguhan. Walang magtaas ng kamay. Okay, class dismissed. May exam tayo sa susunod ha. Kung ano yung pinag-usapan natin ngayon ang ibibigay ko sa inyo. Nobody dared to ask any question. Natatakot sa teacher. Sa Ebanghelyo, natatakot magtanong sa kanya. Mga kapatid sa pananampalataya, ano ang lesson para sa atin dito? Una, napakaganda ng mensahe ng Panginoon. Bagamat napakalungkot, maghihirap siya, magpapakasakit, at hanggang mamatay sa krus, ay para sa ating kaligtasan, para tayo huwag mapunta sa impyerno, para tayo makapasok sa kaharian ng langit at makapiling niya. Yan. Thank you, Lord, for loving us so much. Salamat sa iyong ibayong pagmamahal. Pangalawa, huwag tayong matakot magtanong sa Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Lord, bakit hanggang ngayon may sakit ako? Lord, bakit hanggang ngayon nag-aaway ang mga magulang ko? Lord, bakit ganito, bakit ganun? Huwag tayong mahiyang magtanong sa Panginoon Diyos, sapagkat ang Diyos ay laging may katugunan sa ating mga katanungan. Basta magtanong lang tayo na may ibayong paggalang sa butihing Panginoon. Amen? Ngayon naman, diyan, natameme sila. Pangalawa, nabuking naman. Anong ibig sabihin nabuking? Sapagkat habang naglalakad, nag-iinggitan. Sino? Ang mga apostol. Anong inggitan nila? Sino daw sa kanila ang the greatest and the best? Number one, inarinig ito ng Panginoon. At kahit hindi narinig, alam naman ng Panginoon sapagkat siya Diyos siya eh. Alam niya pinag-uusapan. At sinabi niya, tinanong sila, ano ang pinagtatalunan ninyo habang tayo naglalakad? Hindi sila kumibo, dala ng hiya, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila.
Marahil sabi ni Simon Pedro, ay, nasa akin ang susi ng kaharian ng langit, ibinigay sa akin, I am the greatest. Sabi naman ni Judas, ay, nasa akin ang pera, I am the greatest. Sabi ng isa, ay, ganito, ganito. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, oy, makinig kayo. Ganito ang sasabihin ko sa inyo. Ang pinakadakila sa inyo ay ang sinumang magnanais na maging huli sa lahat. Pinakahuli, pinakailalim sa lahat. At kung sino ang handang maging lingkod sa lahat. Mag-serve sa others. Yun. Alam na alam po yan, walang galang na. Ako'y wala namang intensyong masama. Alam niya ng ating mga kapatid na OFW. Tapat silang maglingkod. Inuuna nila yung kanilang mga inaalagaan, inuuna nila yung pamilyang pinaglilingkuran bago sila. Ganyan ang sinasabi ng Panginoon, huwag unahin ang sarili. Unahin ang kapwa, paglingkuran ng kapwa, tulungan ng kapwa, damayan ng kapwa. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Ang sino mang magnanais na maging number 1, ang sino mang magiging dakila ay maging huli sa lahat at maging lingkod sa lahat. Again, wala akong masamang intensyon. Pero sa panahon ng kampanya, sinasabi ng mga kandidato, handa kong gawin ito para sa bayan. Handa kong gawin ito para sa inyo. Handa kong gawin ang lahat para sa bayan. And so on. Edi, ang sabi ng Panginoon, parang sinasabi ng Panginoon, ganyan na maging tema ng buhay ninyo. Handa ninyong gawin ang lahat para sa kapwa. Pero hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Hindi lamang sa pangako, kundi sa pagtupad nito. Kaya, ang tanong sa atin, tayo ba ay mayabang? Tayo ba ay, kung mag-isip, ay tayo ang number 1 at ang iba ay last of all? Tayo ba ay handang maglingkod sa kapwa? Kung hindi natin kaya yan, hindi pa tayo ganap na mga alagad ng Panginoon. Pangatlong aral ng Panginoon, kumuha siya ng bata at sinabi, pinatayo sa harapan nila, kung hindi kayo magiging katulad itong batang ito, musmus, dalisay ang kalooban, at masaya sa Panginoon, hindi kayo makakarating sa kaharian ng langit. Hindi nito ibig sabihin na tayo magbata-bataan, kundi maging, sa wikang Ingles, childlike, kahanil tulad ng isang batang maamo, mabait, malinis ang kalooban, musmos, ika nga, musmos sa kalinisan ng isip, puso at kaluluwa, at malayo sa kasalanan at sa kasamaan. Yan ang hinahanap ng Panginoon. Kaya, ang sabi ng Panginoon, kung ganyan kayo at tumanggap kayo ng katulad niyan, tinanggap na rin ninyo ako at tinanggap na rin kayo ng kaharian ng langit. Kaya mga kapatid, review tayo. Unang aral, hirap at sakit ng Panginoon alang-alang sa kanyang pag-ibig sa atin at sa ating kaligtasan. Pangalawa, aral ng Panginoon upang tayo maging mapagpakumbaba at mapaglingkod sa kapwa. Unahin ang kapwa sa sarili at bahala ang Diyos sa atin. Pangatlo, maging dakila, malinis ang isip, puso at damdaming katulad ng isang bata nang tayo maging kaaya-aya sa kaharian ng Diyos sa mata ng Panginoon Diyos at kalugdan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.